Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Ito nga yung pag-usapan natin, itong extraordinary rendition o extradition po na sinasabi ng mga DDS na maging ng mga ibang BBM vloggers ay biyahe na po si Kibuloy next week sa Amerika. Hindi po. Mismo ho ito, presidente po ang nagsalita. Okay? Ang sabi ni PBBM ay, for the moment, hindi extradition ang tinitingnan natin. Ang tinitingnan natin ay yung mga kaso, yung mga complaint nila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. Kailan yan? Kahapon. Sinabi ho ng ating butihing Pangulo ng Pilipinas, si PBBM. Okay? Ngayon, ito po yung sinasabi rin ni Kibuloy na ayaw niyang mangyari na ipapasa siya ng Pilipinas ng presidente natin sa mga Amerikano through extraordinary rendition. Kasi kapag extraordinary rendition po, wala po itong proteksyon ng batas. Okay? Pwede ho siyang ikulong kung saan nila gusto, na patago, ganyan. Yun naman pong extraordinary rendition, again and again, ito po ginagawa ng Amerika to protect USA and also to preserve USA, their society. Saan po naman ito? Doon po ibig sabihin na to protect ay laban po rin sa mga banta sa kanilang existence. Sino ho ba yung mga banta? Hindi naman po banta sa existence nila ang mga manyakis, ang mga magnanakaw. Ang banta po sa existence ng humanity ang mga terorista. Okay? Yung mga terorista po. Hindi naman terorista si Kibuloy. Ang akusasyon sa kanya, manyakis siya ng rape, nagpapalimos ng mga bata, 'di ba? Nagbibitbit ng mga pera, dinadala sa malaking halaga, dinadala sa Amerika, kaya nahuli siya ron. So ganun po, wala ho siyang hindi ho siya magiging banta sa Amerika. Wala siyang kakayanan na mag-alaga o may alagang mga terorista. Kaya masyado lamang praning noon pa yung mga alipores ni Kibuloy. Na meron pa silang isang sinasabi, naiinggit lang daw ang Amerika kay Kibuloy dahil binibigyan siya ng mga tao ng dolyares. Tangin ng buhay ito. Akala ko pa naman ho, maiinggit ang Amerika sa kanya dahil siya po ang appointed. 'Di ba? Pero dapat ho silang makahinga ng maluwag rito sapagkat i-rule out na po natin etong extraordinary rendition. Ganun din ang extradition. Hindi po ito applicable ngayon dahil may kaso pong kapareho ng kaso sa Amerika si Apollo Kibuloy na didinggin dito. Alright? And gaya na napagkakwentuhan namin nung nakaraan ni Clark Lea nung nag-guest dito, ang naisip na rin po yan marahil ang kampo ni Kibuloy na, boss, much better na sumuko ka na kesa sa natatakot ka na kunin ka ng America extraordinary rendition. Hindi naman po talaga yan mangyayari kasi you are not considered as international terrorist. You are not a threat. Mas mainam na dito ka litisin. May kaso nang nakasampa sa'yo. Kasi kung hindi sila nagsampa ng kaso, pag sumuko ka, pwede ka nang i-request for extradition. Diba? Kaya nga pinuna rin nga natin nun si Boying Remulla nung magsampa ang DOJ ng kaso, yung kaso ni Amanda. Diba? Ako, sabi ko, dapat sumuko na si Kibuloy because the government is already doing something good for him. This is an assurance na hindi po siya madadala sa Amerika o ma-extradite kasi nga magiging invalid. At hindi rin naman po nagre-request ang Amerika. Ang nakapagtataka lang po naman bakit si Kibuloy gustong-gusto na ang Amerika po ay mag-request ng extradition. 'Di ba? Sinasabi niya, kung gusto pa nila akong litisin doon, mag-request sila ng extradition. Kasi nga po, pagka extradition po or treaty ang ginamit natin, so protektado po siya. Okay? Protektado si Kibuloy. So yung location niya, saan siya ikukulong, nandun lamang ito sa lugar na pwedeng puntahan ng mga abogado niya sa Amerika. Okay? Running lang. Ay nako. So naisip niya na ngayon, we have no choice. What the government was doing is actually favorable kay Kibuloy.
'di ba? Ang mali lang po ni Kibuloy yung masyado niyang pagmamatigas, masyado niyang, yung, pag-aalaga ng mga vloggers, ng mga influencers na ang ginagawa po ay they demonize the government, 'di ba? Ang pinaka-goal nila ay mapabagsak ang gobyerno. Hindi po ako naniniwala na mapagbibigyan pa ho si Kibuloy for a house arrest, hospital arrest, or chicks arrest, hindi na po 'yan pagbibigyan. Ang, pinaka favorable na kukulungan na lamang po sa kanya rito ay ang, PNP Custodial Center. Yung, lugar kung saan po naman nakulong ng mahigit 7 taon si Leila de Lima, okey? Yun, ganun po. Pero again, kalimutan niyo na yang biyahe ni Kibuloy pa-Amerika by next week o kung kailanman, hindi po yun. O ngayon, kung sakali pong magpalit na ang gobyerno, iba na gobyerno, mga kapatid, bakit niyo pa naman hahayaan na hindi po like-minded ng ating pangulo, 'di ba? Kasi kapagka isa pong, si Sara Duterte po ang naging presidente, alam niyo naman ang goal nila, eh, 'di ba? Publicly she expressed ang support nila ng pamilya niya dito po kay Kibuloy. So anong gagawin nito? Alam niyo na. Baka yung mga testigo po, 'di ba, katulad ng mga naging testigo laban kay Leila de Lima na todo-todo ang pressure, panakot sa kanila kaya nitong, magbago na ang pangulo, umatras na sila, 'di ba? Kasi nga wala na sa kapangyarihan yung nagbabanta sa buhay nila, sa mga kaanak nila. Oh, yun ang kanilang dahilan nga kaya po nila pinersecute noon si Leila de Lima. Oh, baka naman ang mangyari 'pag napalitan, etong mga witness laban sa kanya, yung mga talagang biktima, 'di ba, matakot, mag-atrasan. Oh, tapos makalaya. Hindi na rin ma-extradite pagka-dismiss, hindi naaaprubahan ng extradition request ng Amerika laban kay Kibuloy para yung mga kaso niya roon, doon naman po siya mapanagot. So ang pinakasusi po diyan ay wag po tayong boboto ng mga Duterte o ng mga kaalyado ng Duterte. O kahit sino pa ang itaas niya na kamay, wag po ninyong iboto. O kahit na sino pa na alam ninyo na kaalyado ni Duterte at, i-endorso ni PBBM, wag niyong boboto kahit sa Senado, 'di ba? Isipin niyo ho ang ating kinabukasan, okey? Kasi yung mga politiko, they can easily say na, "Oh, bati-bati na kami, magkasundo na kami, 'di ba? Politicians are always politicians. 'Di ba? Wala ho silang permanent interest kung hindi po ang kanilang pangsariling interes. Yun lang yun. Tignan niyo lang nangyari nung nakaraan, 'di ba? Paanong nagamit ng mga Duterte sina PBBM, through IMY. Ngayon, anong gusto nilang mangyari? Sila na naman ang bida. Talaga naman 'tong mga manggang ito. Okey? So, iwan na po natin 'tong topic na 'to.